Nako, lumalakas ang ulan. Ah! Hello, Boracay! Ang lakas ang ulan. Bumuhos ang malakas na ulan. Ay, gumagalaw? Buhay ba to? Pero gumagalaw siya. Buhay. Ay, buhay ba to? Puro crocodile doon. Kaya tinawag na crocodile. Yung hugis lang pinanganak promise. Akala ko puro crocodile. Akala ko puro ano. Yung buhaya. Oo. Crocodile Island yung tawag na. Kasi nasa Senado kasi yung iba. Kasi nasa Congress, no? Oy! Kaso lang, andun lahat sa lista. Joke lang po, pero half meant. Kapag sinabing Boracay, madalas na pumapasok sa isip natin ang siksikang beach, ang ingay ng musika at ang walang katapusang kasiyahan sa Station 1, 2 at 3. Pero sa likod ng mga sikat na pasyalang ito, may iba pang mukha ang isla. Mga sulok na tila inihanda ng kalikasan para sa mga naghahanap ng katahimikan. Ngayong araw, samahan niyo kami. Tuklasin natin ang nakatagong ganda ng Boracay sa ating land tour dito sa Nanay Lakad TV. Dinala tayo ng ating unang hakbang dito sa Sinagpa Beach. Matatagpuan lang ito sa dulong bahagi ng Station 1. Ngunit, pagdating mo dito, mapapansin mo agad ang kakaibang enerhiya. Walang mga naglalakihang hotel, walang ingay ng karamihan. Dito sa dulo, pagpasok mo sa looban ay may makikita ka ng imahen ng Birheng Maria. Sa paglabas ay medyo makipot ang daanan pero safe naman dahil merong lubid na pwedeng hawakan kung sakaling naiilang ka sa dagat na nasa iyong kaliwa. Pathwalk doon, papunta dito. May tali naman. Medyo kaya ng dalawang tao yung pathwalk. Papunta dito. Yun, itong yung may pathwalk yan. So, may tali. Kung hindi kayo marunong lumangoy, huwag kayo matakot. Kung doon, mahulog kayo. May tali dyan. May tali dyan na mahawakan nyo yung color white. Ito, yan. Ito ay tali, ayan. Tali, yan. Tali yan na pwede nyong hawakan papunta dito sa pathwalk na ito. Sa kasalukuyan, ang Sinagpa Beach ay isang buhay na paalala sa orihinal at mas mabagal na takbo ng buhay sa Boracay. Nananatili itong isang espesyal na dako para sa biyaherong naghahanap ng sikat na pino at puting buhangin, ngunit malayo sa ingay at siksikan ng modernong komersyalisasyon. Ayaw, takot. Relax dito, Tomas. Ayan. Uy, samantal-samtal mo. Yan. One, two. Wala ni ulap. Wala ni ulap. Ito yung ulap papunta sila. Doon, yung ulan yun. Ano yung nangingitim. Talon. Daddy, kaya mo? Oo naman. Tulog ka naman naman. Babaw-babaw niyan yun. Uy, malalim daw yan, sabi ni Kuya. Babaw lang. Tingnan mo yung batong yun. Yun yung reference mo. Babaw lang yan. Di pa abot ng gata. Dito na mo. Dito na mo dito. Yung right pass dito. Wait, pat. Dalawang paa naka-bed. Baba mo unti, baba. Dali, isa pa. Hawak. Bebe, hawak ka.
Habang naglalakad tayo sa baybayin, particular na kapag sumasapit ang buwan ng Pebrero hanggang Mayo, isang pamilyar na tanawin ang sumasalubong sa mga turista. Ang pagkulay berde ng tubig dahil sa lumot o green algae. Para sa mga bagong bisita, madalas itong pagmula ng pangamba. Marami ang nagtatanong, marami ba ang tubig? Ito ba ay sign ng pollution? Ayon sa mga eksperto sa kalikasan at sa mga kwento ng mga matatandang lokal, ang algal bloom ay isang natural at panapanahong phenomenon na nangyayari taon-taon. Kapag sumasapit ang tag-init, tumataas ang temperature ng dagat at nagiging mas kalmado ang agos ng tubig. Ang kombinasyong ito, kasabay ng sikat ng araw, ang lumilikha ng perpektong kondisyon para mabilis na maparami ang mga lumot. Sa katunayan, ang lumot na ito ay may mahalagang papel sa ecosystem. Nagsisilbi itong pagkain para sa mga maliliit na isda at pawikan. At kapag natuyo ang mga ito, sa pagtatapos ng tag-init, unti-unti silang nadudurog at sumasama sa lupa na isa rin sa mga natural na proseso kung bakit nananatiling pino at puti ang buhangin ng Boracay. Subalit hindi rin maikakaila na may ambag ang mga tao sa pagkapal nito. Bago ang malawakang rehabilitation ng isla noong 2018, ang labis na pagdami at pagmaga ng lumot ay iniuugnay rin sa nutrient pollution o ang pagtaas ng dumi at wastewater mula sa mga establishments. Ang mga chemical tulad ng nitrates at phosphates ay nagsisilbing pataba na nagpapalubha sa pagdami nito. Kaya naman sa kasalukuyan, mas mahigpit ang pagbabantay ng pamahalaan sa kalidad ng tubig. Ang lumot ay hindi nakakalason at ligtas pa ring paliguan. Ngunit, paalala ito sa atin na ang ganda ng Boracay ay nangangailangan ng balanseng pag-aalaga mula sa kalikasan at mula sa ating mga tao. Diretso nyo tong ano na to, pathwalk na itong daan na ito, papunta ito sa Diniwind Beach. Sabi ni Kuya na tour guide na driver natin. Paglampas sa mabatong dulo, sasalubungin tayo ng payapang yakap ng Diniwind Beach. Kung ang White Beach ay kilala sa mahaba at malawak nitong baybayin, ang Diniwind naman ay may haba lamang na humigit kumulang na 200 meters. Isang maliit na pook ngunit mayaman sa sarili nitong karakter. Bago pa man naging tahanan ang Diniwind ng mga tanyag na cliffside resorts at beach bars, ang lugar na ito ay original na komunidad ng mga lokal na mangingisda dahil pinaliligiran ito ng mga matataas na dalisdis ng bundok. Ang baybaying ito ay nagsilbing natural na proteksyon ng mga bangka tuwing sumasapit ang malalakas na bagyo at hanging habagat. Kaya makakakita tayo ng maraming bangka ditong nakaparada.
Mula sa kanlurang bahagi ng isla kung saan naroon ang Sinagpa at Diniwid, sumakay tayo ng e-trike para tawirin ang kabilang ibayo ng Boracay. Ang ating destinasyon, ang Boracay New Coast sa Barangay Yapak, kung saan matatagpuan ang isa sa mga pinakasikat na natural landmarks ngayon, ang Keyhole. Subalit sa gitna ng ating biyahe, isang hindi inaasahang hamon ang sumalubong sa amin. Ang kaninang maliwanag na kalangitan, biglang nagdilim. At sa isang kurap, Nako, lumalakas ang ulan. Hello, Boracay! Ang lakas ng ulan. bumuhos ang malakas na ulan. Nababasa na ako. Para sa mga makabagong turista, ang rock formation na ito ay mas kilala sa pangalang Keyhole or Cudjoe's Keyhole. Sumikat ang bansag na ito matapos maitampok ang lugar sa isang programa sa telebisyon at kumalat sa social media. Subalit, para sa mga katutubong naninirahan sa isla, ang batong ito ay may mas malalim at mas matandang pagkakakilanlan. Ang tunay nitong pangalan ay Lapus Lapus. Sa local dialect, ang salitang Lapus Lapus ay nangangahulugang tagusan or pass through. Isang napakaangkop na pangalan na ipinasa ng mga ninuno ng isla. Inilalarawan nito kung paano natural na lumilikha ng lagusan ang bato para sa tubig dagat at para sa mga tao na naglalakad sa pagitan ng mga baybayin noong unang panahon. Ang lapus-lapus ay hindi ginawa ng kamay ng tao. Ito ay isang natural rock arc na hinubog ng kalikasan sa loob ng libu-libong taon. Ang walang katapusang hampas ng alon mula sa Sibuyan Sea, kasabay ng puwersa ng hangin ang unti-unting kumakaskas at nagpabutas sa gitna ng matigas na bato. Saksi ang batong ito sa mahabang kasaysayan ng Boracay. Mula noong ito ay isang tahimik na komunidad ng mga ati hanggang sa maging isang sikat na destinasyon. Kung mapapansin niyo, may mga harang na rito sa paligid at hindi na tayo pinapayagang pumasok o lumapit mismo sa ilalim ng butas. Ito ay para sa kaligtasan na rin ng lahat. Dahil sa katandaan ng bato at sa patuloy na epekto ng panahon gaya ngayon na may ulan, may mga bahagi nito na maaari ng gumuho. Kaya naman sapat na masaksihan natin ang ganda at kasaysayan nito mula sa ligtas na distansya. Matapos nating masaksihan ang makasaysayang bato ng Lapus-Lapus sa gitna ng ulan, nagpatuloy ang ating e-trike sa pagtakbo patungo sa pinakahilagang dulo ng isla. Ang ating susunod na destinasyon ay isang lugar na may napakalaking papel sa kasaysayan ng turismo ng Boracay. Ang Puka Shell Beach. Pagdating natin sa Puka Beach, tila nakisama ang panahon dahil tuluyan ng tumila ang ulan. Just ano lang.
Agad na sasalubungin ka rito ng mas malalakas na hampas ng alon mula sa Tablas Strait. Bakit nga ba ito tinawag na Puka Beach? Noong 1970, bago pa man nakilala ang White Beach sa buong mundo, ang maliit na baybaying ito ang unang naglagay sa mapa ng pandaigdigang turismo. Ang dalampasigang ito ay literal na napupuno noon ng mga puka shells na isang uri ng matitigas at natural na nabubutas na kabibe. Noong 1970s, ang sikat na international singer na si Elizabeth Taylor ay bumisita sa Pilipinas at naging tanyag ang pagsusuot ng mga kwintas na gawa sa puka shells mula rito. Dahil dito, nagkaroon ng puka shell craze sa buong mundo. Ang mga disenyo ay in-export sa iba't ibang bansa at ang mga katutubong ati at lokal na residente rito ay nabuhay sa pagpitas at paggawa ng mga palamuting ito. Matapos nating mabalikan ang kasaysayan ng mga puka shells sa Hilaga, muling tumakbo ang ating e-trike patungo naman sa silangang bahagi ng gitnang Boracay. Ang ating susunod na destinasyon ay ang Bulabog Beach, isang lugar na may ganap na magkaibang mukha at enerhiya kumpara sa White Beach. Pag-apak mo pa lang sa buhangin ng Bulabog, mararamdaman mo agad ang kakaibang lakas ng hangin. Kung ang White Beach sa kabilang panig ay kilala sa kalmado nitong tubig, ang Bulabog naman ay ang itinuturing na kite surfing and wind surfing capital of the Philippines. Ang pangalang Bulabog ay nagmula sa lokal na salita na nangangahulugang nayanig o naabala, na madalas iugnay sa malalakas at maiingay na hampas ng hangin at alon dito. At dito ko natikman ang isang uri ng lamang dagat na hindi ko pa natitikman sa talambuhay ko. Ang sea urchin. Malaman? Ay, akin na ba yan? Sige, good. Yan, uy, ang dami. First time. Ay, Malaman po siya. ay, Bakit? Asan na yung map? nakagulat. Sorry. Ay, isang side lang po yung map. Ay, sumagalaw? Okay ba to? Opo, may laman. Bali dalawa niya sa inyo. Kala ko gumagalaw. Ayan, sige. Ay, hindi naman nakakatakot. Huwag naman po mo sa tumilig sa'yo. Ah, sige. Pero gumagalaw siya. Buhay Buhay pa yan, ma'am. Ay, buhay pa to. Ay, ang cute. Magalaw po yung space. Oo, ang galing. Teka lang. Asan yung mga kasama ko? Ah, dito. Ayaw nyo? Ito, oh. Anong tawag dito? Searching po. Sea urchin daw. Kinakain. Ako na lang. Ayaw nyo eh. Wait lang. Takot kayo? So, nilagyan ng suka at saka ng kalamansi. Ang sarap. Grabe. Ang sarap siya. You wanna taste, bebe? No. Ang sarap. Masarap siya. Mataba. Hindi siya malansang. Hindi malansang kasi may kalamansi. Tapos may suka. Tapos seafood. Siyempre. Sarap. Basta masarap.
Dito daw yung sikat na coconut tree na nakabend na madalas picturean ng mga turista. Okay, ma'am? Bali 9 kami, kuya. Kontak number na mag-inuka namin. Ha? Tipo number na lang po. Cellphone numbers 0945 Dapat nga papadala ni Eric camera niya. Kunwari hindi nag-aaway pa. Nabagit ang artistahin, ma'am. Picture na kayo po. Picture na kayo. Magandang kuha lang kayo, ma'am. Ay, isa. Sige, sige. Saan pa tayo? Saan pa pagkatapos ko? Yan, hawak kamay. Yan. Para sweet, hawak kamay. 1, 2, 3. Walang buhangin doon? Wala na po yan. Puro ano Puro kantulado na yan. Rock formation. rock formation dyan. Papunta naman yan sa kabila. Oo. Pag habagat, dito naman yung schedule ng bangka. Yung tawag galing na Tiklan. Oo. Dito sa Tambisaan. Bali may nagtutour din doon or talagang ano lang Ang talaga gusto sila? ng bisita na puntahan yung yung Tambisaan Beach. Pwede po. Pwede. Pwede silang punta. Oo, pwede puntahan. Yung Crocodile Island. Crocodile, may puro crocodile doon. Kaya tinawag na crocodile. Yung hugis lang po ng rock formation. Akala ko puro crocodile. Akala ko puro ano. Yung buhaya. Oo. Crocodile Island yung tawag yan. Kasi nasa ano, nasa Senado kasi yung iba. Kami Nasa nasa Senado. Congress, no? Ay! Dito, marami lang dito. Kaso lang, andun lang sa pista. Joke lang po, pero half meant. Bago pa man nakilala ang Boracay bilang resort island, ang malaking bahagi ng gitna nito ay binubuo ng mga latian o wetlands. Sa kasaysayan, ang isla ay mayroong 9 na mahahalagang wetlands. Ang mga lugar tulad ng Sitio Lugutan ay napaliligiran ng mga matatandang puno ng bakawan na siyang natural na filter ng tubig ulan ng buong isla. Subalit, nang sumapit ang 1990s hanggang taon 2000, dumanas ng matinding krisis ang bakawan dahil sa hindi kontroladong pagtatayo ng mga hotel at establishments. Maraming wetlands ang tinabunan ng lupa at ginawang tapunan ng basura. Noong 2012, sinimulan ang pagtatanim ng paunang 2,000 na seeds ng bakawan dito. Ngunit, ang pinakamalaking pagbabago ay naganap noong makasaysayang 6 na buwang pagsasara at rehabilitasyon ng Boracay noong 2018. Binuwag ang mga ilegal na nakatayong kabahayan at ang dating maruming latian ay matagumpay na naibalik. Ngayon, ito na ang Lugutan Mangrove Park.
Dito nagtatapos ang ating kabuoang Boracay Land Tour. Nagsimula tayo sa Tago at Pinong Buhangin ng Sinagpa Beach at Binuwid. Hinarap ang biglaang ulan sa makasaysayang keyhole. Binalikan ang pinagmulan ng turismo sa Puka Beach. Sinaksihan ang lakas ng hangin sa Bulabog. At nagtapos tayo sa pulso ng kalikasan dito sa Mangrove Park. Ang biyaheng ito ay nagpapatunay na ang Boracay ay hindi lang basta pasyalan at languyan. Ito ay isang buhay na ecosystem na may malalim na kwento, kasaysayan at kagandahang dapat nating irespeto at pangalagaan. Para naman sa inyong budget, kung nagnanais kayong mag-land tour din sa Boracay, ang karaniwang arkila ng e-trike land tour ay nagkakahalaga ng 1,500 to 3,200. 1,500 for 3-hour, maximum of 4 people, at additional 500 kung susobra kayo sa 3 hours. 2,000 para sa 5 katao for 3 hours, 2,400 para sa 6, 2,800 para sa 7, 3,200 para sa 8, at lahat ng yan ay only for 3 hours. Ang mga batang below 7 years old ay libre. Ang maximum capacity ng e-trike ay 8 pasahero lamang. Hatid sundo kayo sa resort. Siya nga pala kasama sa trip natin ng Boracay Grotto, pero dahil ang hotel namin ay nasa Station 1 lamang at malapit lamang ito, minabuti na lang namin na sadyain na lamang ito. Welcome to Boracay. Boracay Land po. Yung land tour, kontakin nyo lang po ako. Ako na bahala sa mga destination. May kasamang picture. Pre-visible picture po. Thank you po. Number. Yung number ko po is 0919-599-1718. At yung tweet ko po is Clarence Limander. Salamat sa pagsama sa amin sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo ang episode na ito na documentary podcast, huwag kalimutang i-click ang like button, mag-comment, at mag-subscribe sa Nanay Lakad TV. Kita-kita tayo sa susunod nating paglalakbay. At sa susunod, island hopping naman.